Gusto lang namin po magbigay ng aming sariling opinion sa naging panayam na rin, kasi nasundan ng panayam sa naging pahayag ng ating kaibigang si Ai de las Alas hinggil sa tungkol dun sa pag-vent out niya ng kanyang emosyon laban again against Star Cinema executive or executives na di umano'y nag-order sa kanya or sinabihan siya na i-take down ang naging ang ano niya, yung naging panayam or naging pagbibigay niya ng parang balita na may kinausap siyang or may nakausap siyang taga Star Cinema Productions na pinagsabihan niya na isa sa mga dream or wishes niya na gawin ay magkaroon ng reunion ang mga kasama niya o doon sa pelikulang Tanging Ina. Okay. Si Ai po kasi parang on and off ang kanyang exposure ngayon sa mundo ng showbiz, television in particular. Kasi wala na siyang masyadong ginagawang movie maliban sa nakagawa po siya ng ilang pelikula na independent, 'di ba? May ilang pagkakataon may balitaan tayo na may ginawa siyang mga isa o dalawang pelikulang indie na very challenging yung naging role. Yung isa yata doon yung parang bulag pa siya or what. But anyway, to cut the story short, si Ai ay napapadalas na nasa Amerika kasi parang inaayos nilang pamilya yung kanilang mga papers doon para maging mga legal silang citizens or residents ng Amerika, kung saan ang pamilya na nga po niya, mga anak niya nang ibig sabihin, at yung kanyang asawa parang gusto na rin doon magkaroon ng base. Parang gusto niya maging dual citizen or what. But anyway, hindi pa yun fully nadidiscuss kasi nga nandoon sila sa proseso ng pag-aayos ng mga papeles nila. So, on and off si Ai na umuwi dito sa Philippines para sa mga projects na kanyang ginagawa or gagawin. Until itong recent lang, ngayong June, first week o second week ng June, talagang naramdaman natin yung hinanakit, yung pagbuhos ng sama ng loob ni Ai kasi parang ang dating sa kanya nung pag-utos na di umano'y i-take down or tanggalin yung pag-aanunsyo niya or balita na pangarap niyang gawin yung reunion movie ng Tanging Ina cast, hindi yata minabuti ng ilang executives or executive na hindi man pinangalanan, pero mararamdaman mo sa tono ni Ai na parang hindi niya kasundo, 'di ba? Dahil yun ang lumalabas dun sa kwento. Hanggang malinawan nga natin at nagtanong-tanong tayo dito sa Unbearable Channel na ang nakausap pala ni Eileen or ni Ai ay ang ating kaibigan din na si Roxy Liquigan, na sa ngayon po ay siya naman ang head ng ABS-CBN Music. Yung nagpapatakbo na siya ngayon ng mga ABS-CBN Music. Under ABS-CBN Music, yung Star Music, ang Star Pop, na kung saan nakakontrata yung anak ko po bilang artist-rapper, at marami pa mga ibang may kinalaman sa music or recording, ganon, or concerts, stage, ganyan. And bilang magkaibigan, ang basa namin, although di ko nakausap si Roxy ang basa namin, nagkakumustahan marahil sila tungkol doon sa dream or pangarap ni Ai na makagawa ng reunion movie, na without her knowing na si Roxy ay hindi na konektado sa Star Cinema. So kumbaga nung sobrang excitement siguro ni Ai na naibalita ito or na-share niya itong ganitong pangarap na balita niya na nakausap niya ang isang dating taga-Star Cinema, na ibulalas ni Ai yung kwentong ganon. At yun nga siguro yung tiningnan ng mga taga-Star Cinema na parang wala kang nakakausap na taga-Star Cinema. Parang ganun ang dating. Hindi totoo may nakausap kang taga-Star Cinema at sinasabi mo yan. Kaya doon naggalit si Ai, lalo pa nung sinabing, tanggalin mo yan, huwag mong ibalita yan, something ganyan. Hindi ganun ang eksakto, pero ganun ang tono, ganun ang nais na mangyari na sa naganap na kwentuhan. So, siyempre, ang dating kay Ai, parang, bakit? Ba't nyo ako ginaganito?
parang hindi naman ako nakapag-ambag sa kaban ng Star Cinema, parang hindi naman ako nakatulong sa pag-asenso at pagkakaroon ng maraming box office movies. And ang mga pelikula naman daw niyang ginawa ay talagang tumabo naman sa takilya. And all fairness, totoo naman po yan, di ba? So, sa mga ganong kwento-kwentuhan, nakwento niya, talaga nakapagmura pa nga si Ai, at hindi man niya pangalanan, mararamdaman mo na mayroon talagang may tao o mga tao siguro siya na, or mga tao dun sa Star Cinema na hindi talaga niya siguro ano ngayon, hindi ko masabing kaalyado, but kasundo or wala doon sa vicinity ng matatawag niyang kaibigan. But to be honest, to be fair, nung mapanood ko rin yung interview niya kamakailan kay Julius Babaw, yun na nga, naikwento niya yung ganung pangyayari, pero hindi nga naklaro na siguro late na lang nalalaman na si Roxy pala hindi naman na-belong sa Star Cinema, and siguro wala na rin naman sa posisyon ang kaibigang Roxy na likigan natin para alam mo parang sabihin yon sa mga taga Star Cinema. Although syempre magkakaibang departamento na yan, no, dahil busy naman siya sa kanyang ginagawa. So kung hindi man nagawa ni Roxy siguro, wag din naman siguro siyang ibabash or sisisihan, dahil kumbaga yung naging pag-uusap nila ni Ai, usapang magkaibigan. Parang tayo doon, di ba? Hindi ko naman alam na konektado ka, hindi ka na pala konektado sa ganyan. Tapos sabi ko, uy, doon, ang sarap-sarap pala ng ganito. Gusto ko matikman uli yung mga mura at masasarap na mga chocolates yun sa Sandbox. Papagawa uli ako ng mga bouquet, ganyan-ganyan. Ikaw naman, hindi ko naman alam na hindi ka na pala konektado. Pero dahil nagkukwentuhan tayo, yun na pag-uusapan natin. Pero siguro, kung hindi mo man nasabi o nakalimutan mo man sabi na, uy, Mare, hindi na ako konektado dyan, hindi rin naman siguro malaking issue pa yung para gawing dahilan na palalain pa yung sitwasyon. Kaya lang, sabi nga natin, ang bawat departamento ng pinagtatrabahuhan natin o mga kumpanyang kinabibilangan natin, may kanya-kanya din naman yung mga protocol. So, pero agree ako kay Eileen doon sa paglabas niya ng hinanakit na tama naman. Sana nare-recognize naman nitong mga namumuno ngayon dito sa Star Cinema ang mga ganong sentimiento ni Ai, at sana hindi rin sila na masyadong naging balat sibuyas kung sakali man na inanunsyo nga ni Ai at nailabas niya yung dream niyang gustong gawin, if ever. Kasi nga sabi niya, dahil napanood niya sa isang interview yata si Cyril Manabat Cyril Manabat ng ang laki-laki na, dalaga na, bla bla. Plus nakita niya rin sa isang interview din si G. Romanio na parang normal na uli. Normal meaning yung hindi na tulala na ayon sa kwento ni Ai, dahil yung mga nakarampa noon, alam naman natin din ang nangyari kay Giro, etc., and so on and so forth. So ang ganda lang ng gusto niyang mangyari, but the thing is, hindi nga tinanggap ng positively or warmly nung di umano'y ehekutibo o mga ehekutibo ngayon under Star Cinema. Ganun lang kasimple yung kwento. Pero ang ano ko dito, darating din ng araw, mabubuksan din yan. Although, hindi maiiwasan na talagang may mga bashers si Ai, lalo pat alam naman nating lahat na nung mga panahon na namamayagpag siya sa ABS-CBN bilang kapamilya at bilang Star Cinema artist, may mga pangyayaring, alam mo yon, naganap na silang nakakaalam hanggang lumipat nga sa GMA7 na hindi minabuti ng mga tagahanga niya, no, ng mga supporters o mga ibang naniniwala sa kanya, na kaya siya binash at napunta sa sitwasyon na, alam mo yon, artistang tinatawag nga nilang nakinabang ka na, ngayon laos ka na. May mga ganong tawag kay Ai noong mga panahon na yon. But this time, Ai challenge ko rin sa'yo, dahil sabi mo nga may mga nakikilala kang producers yan sa abroad na gusto kang ipag-produce ng pelikula or gustong gumawa ng pelikula or project. Sana tingnan mo yung mga mas makabuluhan pang project. Yung mas makabuluhan meaning yung mas may malalim na kwento, yung matcha-challenge yung pagka-actress mo, at mga proyektong alam nating tatatak sa'yo bilang isang Ai de las Alas na talaga naman nating sasabihin nating magaling na artista. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Malambet, na nagpapasalamat at humahamon sa gaya ni Ai de las Alas na sa mga susunod na pangyayari ay makita din natin na gumagawa rin ng mga obrang bonggang-bongga talaga. Maraming salamat po. Bye-bye. Hanggang sa susunod.